Peace be with you. I'm Brother Je. I'm Mark. I'm Fernan, and this is Usapang Tinapay. Magandang gabi mga katinapay. Yes! Bro! Hey! Tayo naman ulit. Namiss ko kayo. Gandang gabi. Mga kapatid, maraming salamat dahil muli sinamahan nyo kami sa another episode ng ating Usapang Tinapay. Amen. Ngayong gabi po, ang pinagdiriwang po natin ay ang 21st Sunday in Ordinary Time. Okay, so simulan na natin yung ating unang pagbasa. At syempre, ito ay babasahin ni Brother Fernan. Ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nalalaman ko ang iniisip nila at mga ginagawa. Darating ako upang tipunin ang lahat ng bansa at mga taong iba't iba ang wika. Malalaman nila kung gaano ako kadakila. Malalaman din nilang ako ang nagpaparusa sa kanila. Ngunit magtitira ako ng ilan upang ipadala sa iba't ibang bansa. Susuguin ko sila sa Tarsis, sa Pul at sa Lydia, ang mga daong sanay sa paggamit ng pana. Magsusugo rin ako sa Tubal at Haban at mga baybaying hindi pa ako nababalita sa aking kabantugan. Ipahahayag nila sa lahat ng bansa kung gaano ako kadakila. Bilang handog sa akin sa banal na bundok ng Jerusalem, ibabalik nila ang mga kababayan ninyo buhat sa pinagtapunan sa kanila. Sila'y darating na sakay ng mga kabayo, asno, kamelyo, karwahe at kariton, tulad ng pagdadala ng mga handog na puting sa templo. Nakalagay sa malilinis na sisidlan, ang ilan sa kanila ay gagawin kong saserdote at ang ilan ay levita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay, thank you, Bro Fernan. So, Brother Fernan, dun sa unang pagbasa, maraming rito, mga lugar na binanggit, no? Ano ba yung ibig sabihin ng pagbasa natin sa unang pagbasa? Well, dito sa binasa natin na first reading, unang-unang sinabi ng Panginoon, nalalaman niya yung iniisip at yung kanilang mga ginagawa. So, ang tinutukoy dito ni Lord, hindi lang tayo na mga naglilingkod sa Kanya, kundi lalo tigit yung mga tao na nasa ibang lugar. So, batid ng Panginoon yung kanilang ginagawa at kanilang iniisip. Ibig sabihin, alam din ng Panginoon kung ano yung pangangailangan nila. Amen. So, ang gagawin ni Lord, magpapadala siya ng mga sugo niya sa iba't ibang bahagi ng mundo para maipakilala ang Panginoon sa kanila. At lalong maihayag ang kadakilaan ng ating Panginoon. Siyempre, lahat naman ng ginagawa natin for the greater glory of God. So, pag nagbi-mission tayo, ang ginagawa natin, pinaparangalan natin ang ating Panginoon. Yes. Amen. Ngayon naman, siyempre, pag nakarating na doon, yung mga sugo ng Panginoon, hindi ka pwedeng mamili kung saan ka ipapadala, no? Kasi, nag-mission ka nga eh. Ang aasahan mo dito, makakabalik ka. Dahil ang Panginoon ay tapat sa iyo, na ikaw ay sumunod sa Kanya. Ngayon, yung mga dating nauna sa iyo, na ipinadala niya, sinabi, di ba, babalik, nakasakay sa kamelyo, sa asno, sa kabayo, sa karwahe, na katulad ng iniaalay sa templo, na nasa malilinis na sisidlan. Ibig sabihin, kapag nag-mission ka, sumunod ka kay Lord. Pagbalik mo, magiging karapat dapat na handog ka na. Ikaw mismo, no? Nilinis ka ni Lord dahil sumunod ka, nag-mission ka. Doon na purify ka, nalinis ka. Pagbalik mo, you are worthy na ihandog sa templo na parang isang alay. Amen. Ibig sabihin, naging kaaya-aya ka sa mata ng ating Panginoon. Amen. Yun yung ibig sabihin ng ating binasa. Ibig sabihin, walang pinipili. At talagang yung mga naglilingkod may reward. Amen. No? Okay, thank you. So ngayon naman mga kapatid, na natapos nating basahin yung ating first reading, dadako naman tayo sa ikalawang pagbasa na babasahin ng ating kapatid na si Jay. Amen. Ang ikalawang pagbasa ay sulat sa mga Hebreo. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos
sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. Tiisin ninyong lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama, dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Habang tayo'y tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos nyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Dahil dito'y itaas ninyo ang inyong mga nanghihinang kamay at patatagin ang mga nang-aalog na tuhod. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi lumala ang paang napilay at sa halip ay gumaling ang nalinsad na buto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So yun, ang ganda ng binasa ni kapatid na Gerald. Parang gaganahan kayo, no? Dahil doon sa nabasa natin sa pagbasa na yun. Ngayon, Brother Je, pwede bang paki-explain mo sa amin kung ano na yung nilalaman nitong ating second reading? Oo bro, kitang-kita talaga dito yung pagpaalala sa atin ng ating Panginoon dito sa sulat sa mga Hebreo na ang Panginoon talaga, pinapakita niya yung pagiging ama niya sa atin. Di ba, no? Nasabi dito sa binasa ko kanina na ang Panginoon ay dinidisiplina tayo. Hindi dahil ayaw sa atin, hindi dahil pinaparusahan tayo, hindi dahil ayaw niya sa atin, kundi tinutuwid niya tayo. Kasi ako bilang anak sa tatay ko, ako talaga'y dumanas din ng pagdidisiplina sa tatay ko. Grabe, yung mga napapalo, nasisinturon, nakakaladkad, no? Pero ang ginagawa ng tatay ko sa akin, pagdidisiplina kasi mahal niya ako. So ang ginagawa sa atin ng Panginoon, pinapakita niya dito na talagang mahal niya tayo. No? Gustong matuto ng Panginoon, gusto na iparating sa atin na matuto tayo sa mga ating pagkakamali, sa ating paghihirap. Kasi ang pagdidisiplina talaga dito tayo matutuwid eh. No? It's either magsalita ka or it's either idaan mo sa pagdidisiplina ng by palo or kung ano mang paghihirap. So hindi po itong ibig sabihin na tayo ay hindi mahal ng ating Panginoon. Pero ito yung dahilan na mahal niya tayo. Dahil sa lahat ng pagkakamali, sa lahat ng paghihirap natin, mga kapatid, mga brothers, dito tayo matututo. Amen. Kaya kung nakakaranas tayo ng paghihirap, hinagpis, hindi ibig sabihin pinaparusahan tayo, kundi pinatatatag tayo. Yes. Pinapatatag yung ating pagmamahal sa Kanya. Amen. Pinapatatag ni Lord ang relationship natin sa Kanya. Amen. At pinaparamdam ng Diyos ang pagmamahal niya sa atin dahil siya ang tunay na ama natin. Amen. Yun mga kapatid. Nice. So yun mga brothers, so nabasa na natin yung una at ikalawa. So ngayon mga kapatid, dadako tayo sa gospel na babasahin ng ating kapatid ni Brother Mark. Okay, so ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon ng kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami." Sasagutin niya kayo, "Hindi ko alam kung taga saan kayo." At sasabihin ninyo, "Kumain po kami at uminom kasalo ninyo, at nagturo po kayo sa mga lansangan namin." Sasabihin naman ng Panginoon, "Hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama."
Tatangis kayo at magngangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta. At kayo na may ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag ng kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may naunang mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So yun, salamat Brother Mark sa pagbasa bro. So ngayon, Amen. Praise God. Bro Mark, sobrang linaw no. So nakikita agad natin yung meaning. So ano sa amin bro, broad mo sa amin yung meaning ng gospel na binasa mo. Okay, so ayun, ang ganda ng gospel, no? Mhm. Talagang pinakita dito na ang Panginoon ay may judgment pa rin, Mhm. no? Ibig sabihin, ang dulo nito kasi may sinasabing pintuan kung saan tayo papasok. So, Pero hindi lahat makakapasok. Bukas ang pinto, makipot, mhm. pwedeng pumasok, pero hindi lahat makakapasok. Mhm. No? So, ang ibig sabihin nito, tinuturuan tayo ng Panginoon na ano ba yung mga kailangan nating gawin para makapasok sa makipot na daan na yun. Mhm. Ibig sabihin kasi na makipot, siyempre masikip, mahirap dumaan, Yes. no? Hindi siya komportableng daanan, no? Pwedeng yun, mahirapan ka, hindi ka basta-basta makakalusot. Kasi nga makipot yung daan. At makipot siya kasi hindi nga lahat kumbaga pinipili kasi yung papasok, hindi lahat makakapasok. No? So, ano yung dapat natin gawin para makapasok sa pintuang yun? Yan. So, tinuturuan tayong mas manampalataya pa sa Panginoon. Ibig sabihin, Mhm. kung ano yung mga nangyayari sa buhay natin, may mga distractions, may mga problema, may mga, tinuturuan, gaya nga sa second reading, dinidisiplina tayo ng Panginoon. So, ang kailangan nating gawin ay magtiis at matuto doon sa mga problema na yun, mga distractions na yun, no? Mhm. Kumbaga, tinuturuan tayo ng Panginoon na maging matatag, na huwag gumawa ng masama. Mhm. Na dapat alam natin kung ano ba yung tama at mali sa tingin ng Panginoon. Mhm. Kasi tayong mga tao kasi madali tayong magkamali. Oo. Madali tayong magkaroon ng kasalanan. Yes, yes. Talagang Tama, minsan totoo. napakadali nating makalimot, no? Lagi tayong tinuturuan ng Panginoon, lagi tayong bine-bless. Yun nga, araw-araw tayong nagsisimba, no? Araw-araw linggo-linggo. Mhm. Tapos lagi tayong nagdadasal. Pero sabi nga, hindi yun ang tinitingnan ng Panginoon, kundi yung kalooban. Oo. No? Mhm. Hindi ibig sabihin na, sisimba ka linggo-linggo, nagsiserve ka, marami kang ginagawa para sa Panginoon, talagang napakasipag mo para sa Kanya. Ang lagi niya pa rin tinitingnan ay yung kalooban mo. Oo. Yung sincerity, Yan. yung Mhm. truthfulness ng kalooban mo. Tama. Na yung pagmamahal ba na ibinibigay sa iyo ng Panginoon ay talagang ina-apply mo rin sa buhay mo. Yes. Na ikaw ba habang nagsiserve ay nagmamahal ka rin ba? O Mhm. nagsiserve ka lang o ginagawa mo yung mga gawain para sa Panginoon kasi kailangan mong gawin. Hindi dahil para sa Panginoon to. Kasi tayo dapat ginagawa natin to kasi mahal natin ng Panginoon. Amen. Wala nang iba. At ginagawa natin to kasi gusto natin siyang itaas. Yan. Gusto natin siya yung mapuri, hindi yung ginagawa natin. No? So napaka-importante na lagi nating iniisip na yung ginagawa natin ay hindi para sa sarili natin, kundi para sa Panginoon, hindi para sa mga pansariling katanyagan, Oo. kasikatan. No? Kasi minsan parang mag-talented ako, papakita ko yung talent ko, gagalingan ko talaga, Papasikat ka, no? papasikat ako maigi. Hindi ganun yung gustong mangyari ng ating Panginoon. Ang gusto niya, ipakita natin mahal na mahal natin siya, yung pagmamahal na binibigay niya sa atin, ay maipasa din natin sa mga kapatid natin. At for sure, yung pagtitiis na yon, yung pagmamahal na yon, yung pagiging matatag na yon, yun yung magiging ticket natin para makapasok doon sa makipot, masikip na daan na yon
na sinasabi ng Panginoon na bukas pero hindi lahat makakapasok. Amen. Amen. So, yun, dako na tayo mga brothers, Brother Mark, sa connection. No? So, Bro Mark, so anong tingin mo yung connection ng tatlong basahin natin ngayon? Oo, malinaw yung connection ng tatlong binasa natin. Ano? Mhm. Kasi sa first reading, binanggit doon yung iba't ibang lugar, ibig sabihin, yung salita ng Diyos, ang ating Panginoon, walang pinipili. No? Mhm. Makakarating siya kahit saan at kahit sino pwedeng makinig. No? Mhm. Sa second reading naman, ang ating Panginoon ay nagdidisiplina. No? Sabihin, may mga problema, may mga challenges na dumarating sa buhay natin, hindi para pahirapan tayo, lalo na kundi para iparamdam ng Panginoon na mahal natin, na mahal niya tayo kasi pinapatatag tayo ng ating Panginoon. Grabe na no? Mhm. At sa gospel naman, dito mo naman makikita yung sinasabing pintuang makipot. Oo. No? Pintuang makipot na bukas pero hindi lahat makakapasok. Amen. So, ang connection niyan, yun. May pintuang makipot. Pwedeng pumasok lahat. Sabi sa gospel, kahit sino. Ay, sa first reading, kahit taga saan ka pa, kahit sino ka pa, pwede kang makapasok sa pintuang yun. At sa second reading naman, yung mga taong nadisiplina ng Panginoon, natuto, naging matatag, naging matiisin, lumakas yung pananampalataya, sila yung makakapasok sa pintuang yun. No? So, talagang maiisip mo na si Lord, hindi niya tayo ini-spoil. Mhm. Kumbaga, bago nyo ako makapiling, hindi pwedeng mga spoiled kayo. No? Mhm. Hindi pwedeng, puro magagandang buhay lang ang ma-experience nyo. Puro sarap, no? Kasi ang Panginoon natin, especially si Jesus Christ, nakita nyo yung paghihirap niya, no? Pero yung paghihirap na yun yung naging, tumubos sa atin sa mga kasalanan. Ibig sabihin, hindi talaga pwedeng, hindi talaga pwedeng, hindi tayo makakaranas ng mga challenges, ng mga problema. Kasi, yun lang, kasi yun yung magiging sanhi ng pagiging mahina natin. Yes. So, yung mga challenges na yan, dyan para patatagin tayo. Amen. At mas dumadami yung problema, mas tatatag ka, mas kakapit ka sa Panginoon, mas mamahalin mo siya, mas papupurihan mo siya. Kasi sa bawat problema na yun, nalalampasan mo yun nang ikaw ay may katulong at ang katulong mo ay ang ating Panginoon. Amen. No? Napakaganda nun. Talagang marirealize mo na mahal na mahal ako ng Panginoon kasi may problema ako. Oh, yun. No? Galing. Grabe. May problema ako ngayon kasi mas pinaparamdam ng Panginoon na, anak, kayang-kaya mo tong lampasan. Andito ako, tutulungan kita. Kumapit ka sa akin. Magkasama tayong lalampas sa problemang yan. At hintayin mo yung araw na papasok tayo sa pintuang makipot. Nandun ako, i-welcome kita. Amen. At magiging maganda, mas masaya yung buhay mo doon. Yes. Kasama ng ating Panginoon. Amen. Nice. Galing. Amen to that. Nakaka, siya no? Reassuring sa napakaraming tao. Tandaan natin, no? Good news pala yun. Mas marami kang problema, mas mahal ka ng Panginoon. Kaya dapat yung problema talaga bilang Kristiyano, almusal ko lang yan. Ganun, diba? Almusal ko lang yung problema, wala yan. Amen. Okay, so yun, tapos na yung mga readings, no? Yes. Grabe, ang ganda. Ang ganda ng mga binasa natin. Ang galing ng Panginoon, no? So ngayon naman, syempre, mas mapapatunayan natin yung magaling ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-apply nito sa ating buhay. Yes. So, Brother Fernan, ikaw, paano mo ba ito may apply sa iyong buhay? Okay. So, sa akin, ang nakita kong practical application itong mga natutunan natin ngayong gabi, palakasin daw natin yung ating mga nanlulupaypay na katawan. So, nung sinabi ni Lord na katawan, holistic yun. Spiritual at saka physical na katawan mo. Obligasyon natin na
palakasin natin. So paano daw? Paano natin papalakasin to? So sinabi na rin ni Lord na kapag ka ikaw ay napilayan, ituloy mo yung paglakad mo para gumaling yung napilay mong paa. Diba? Tayo pag napilayan, ang ginagawa, pinapahinga, no? Bebendahan. Hindi mo na itinutuloy yung ginagawa mo. Diba mga kapatid, pag yung mayroon tayong napilay, tapos hindi na natin iginalaw, diba naglalaman yan, tapos madidisform na yan, hindi na talaga natin magagamit. And tama yung turo ni Lord. Kapag may napilay sa'yo o may nabali, dapat ginagalaw-galaw mo yan. Para hindi maglaman yan. Kasi pag tumigas na yan, wala nang silbi yan eh. Kaya tayo, bilang tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, palalakasin natin yung katawan natin by enduring. Maglalakad tayo, tatakbo tayo, papunta sa Kanya, sa kabila ng sakit na nararamdaman natin. Yung sakit na pipilay sa atin, sakit na magpapatigil sa atin, sakit na magdidistract sa atin, lahat yun mga kapatid, pagdadaanan natin. Sa Kanya lang tayo magpo-focus. In that way, lalakas tayo. Amen. Hindi lang physically, lalo tigit spiritually. Amen. Kasi, kung maaalala nyo kanina nabanggit, yung mga ipinadala sa ibang lugar na nagmisyon para sa ating Panginoon. Bumalik sila na karapat-dapat na alay. Bakit? Dahil ba nangaral sila? Dahil ba ipinroclaim nila yung mabuting balita? Dahil ba sila'y naghimala? Dahil ba sila'y gumawa ng mga kababalaghan sa pangalan ng Panginoon? Di ba? Kung mababasa uli natin, kung naalala nyo, yung mga kumakatok sa pinto dahil pinagsara na sila. Sinabi nila, kayo po ay kumain kasama namin. Kayo po ay nangaral sa aming bayan. Ang sagot ni Lord, hindi ko alam kung taga saan kayo. Kumbaga, hindi ko kayo kilala. Hindi po kasi yon yung reason para ikaw ay ma-purify. Ang reason kaya naging karapat dapat silang makapasok dun sa makipot na pintuan kasi mga kapatid, pinagdaanan ng mga nagmisyon yung dapat nilang pagdaan ng hirap. Kasi yung hirap, yan yung magpapadalisay sa'yo. Para maging karapat dapat kang alay na iharap sa ating Panginoon. Kasi, sabi nga ni Bro Mark kanina, kahit na ikaw ay attend ng mga gawain, kahit ikaw ay ganito, podcast ka, basa ka, turo ka, pero kung hindi tumutugma ang laman ng iyong puso doon sa sinasabi at ginagawa mo, superficial lang lahat yun. Wala kay Lord yun. Kasi, kaya mo lang ginagawa yun para sumikat ka eh. Kaya ka lang nagpa-podcast kasi gusto mo makita ng mga tao yung mukha mo eh, di ba? Mali. Kailangan, itinutuloy mo yung mission mo kahit na nahihirapan ka. Kasi, yun yung magpapadalisay sa'yo. Tatanggalin nun lahat ng yabang mo, lahat ng pride mo, lahat ng bilib mo sa sarili mo. Kasi kay Lord ka aasa. Amen. Ngayon, pag nalinis ka na ng problema, pero tuloy-tuloy mo pa rin ginagawa, lalo mo pa siyang dinadakila. Yun mga kapatid. Yun yung sinasabi nga na ticket mo, gate pass mo, para makapasok ka doon sa makipot na pintuan. Kasi hanggat hindi tumutugma yung desires ng puso mo sa ginagawa mo para sa Panginoon, hindi ka nagiging totoo sa ating Panginoon. Yun lamang po mga. Nice. Good. Amen. So yun mga kapatid, narinig natin yung isang practical application nito. Brother J, ikaw naman. Ano naman yung sa tingin mo na magiging application nito sa buhay natin? Thank you bro. Gusto ko munang pagnilayan bro yung mga basahin kasi talagang kanina pa ako tingin sa mga readings natin. Doon sa unang pagbasa, ang salita ng Diyos kahit saan ka magpunta, ando doon. Magpunta ka sa isang lugar na sabi nga sa Libya, sa Syria, ang salita ng Diyos kahit saan ando diyan. Kahit saang lugar ka magpunta, kahit sa
saang bundok ka pumunta, maririnig mo ang salita ng Diyos. Mababasa mo ang salita ng Diyos, no? At isa sa mga nag-strike sa akin, bro, dito, yung nasabi ko kanina sa iyo, yung sa verse 30 ng gospel, di ba, sabi nga dito, tunay ngang nahuhuli ang nauuna. At ang mga nauuna, siyang nahuli. So, ang langit, 24/7 bukas yan. Pero hindi siya hindi siya madaling pumasok. Ang pagsunod kay Kristo, sobrang hirap. Lahat, tulad ng mga nasabi ko nakaraan, kailangan mo ng sakripisyo. Kailangan mo bit-bitin ang krus mo sa buhay. Kasi kung hindi mo bit-bit ang krus mo sa buhay, hindi ka talaga makapasok sa langit. Yes. Ang pintuan ng langit, sobrang kipot. Sobrang liit nga, sabi nga ni Bro Mark. Sobrang hirap pumasok. May mga requirements or may mga qualifications para makapasok ka sa langit. Kailangan mo magpakumbaba. Si Kristo, yung siya'y nabubuhay mga panahon pa ni Kristo, sobrang humble ni Jesus. Yan. Sa kanino mang tao, sa kanino mang galit sa kanya, sa kanino mang hindi naniniwala sa kanya. Sobrang humble niya. So isa sa mga paraan, makapasok tayo sa langit, kailangan ibaba natin ang sarili natin. Kaya nga sabi sa verse 30, ang mga nahuhuli ay siyang mauna. At yung mga nauuna, siya pa ang nahuhuli. So kailangan natin pakumbaba tayo. So hayaan natin yung kapatid natin, kung tingin natin medyo may may ere, ano tayo, ibaba natin ang sarili natin. Kasi kung hindi natin ibababa ang sarili natin, no? Kung hindi natin i-empty ang sarili natin, magagalit ka talaga pagpasok mo sa langit. Nasabi dito sa verse 28 ng Gospel, bro, sa Lucas, na ang haharap sa iyo yung mga propeta. Ang mga propeta, oo, kasi sila yung mga nag-prophesize yung mga mangyayari pa at mangyayari pa hanggang sa ngayon. Mapoprophesize nila yan. So kung hindi natin empty ang sarili natin, hindi talaga tayo makapasok. Kasi dala-dala pa din natin yung yabang natin sa langit. Kaya magagalit ka. Kasi yung pride mo, yung sabi natin yung yabang ko, hindi siya qualify sa langit. Kasi nga mangangalit ka, manggigigil ka pa. No? So kung maraming alam sa Bible, pero hindi natin na-appreciate sa buhay, ibig sabihin nun, hindi mo pa tinatapon yung sarili mo or binababa ang sarili mo. Amen. Sa aplikasyon ko, dito bro, tiisin lang natin kung ano man yung mga paghihirap natin sa buhay. Yan. Tiisin natin yung mga nangyayari kasi ang ama natin hindi tayo pababayaan. Walang tatay na hahayaan niyang anak na maghirap, magdusa. Andiyan dyan yung ama natin, ang Panginoon natin. Ihilain yung kamay natin, anak, bangon. Anak, bangon. Huwag kang sumubsob dyan, madumi dyan. Diba? Aakayin pa ng ama. Bubuhatin ka pa ng ama para lang tumayo ka sa sarili mong paa. No? Kaya ang Panginoon natin, hindi siya magpapabaya tayong mga anak niya. Di ba? Mga tatay, Brother Fernand, Brother Mark, tatay, di ba hindi niyo naman hahayaan yung anak niyo na maghirap? Siyempre. Makakaranas yan ng hirap, ng sakit. Pero siyempre kayong mga ama, hindi niyo pababayaan. Nakakaawa naman tong anak ko, tutulungan ko siya, babangunin ko siya. Ganun ang ama natin. Lahat ng mga pagmamahal ipaparamdam sa atin ng ating Panginoon. Kaya ang langit 24/7 siyang bukas, pero hindi siyang madali makapasok kung hindi natin i-empty ang sarili natin. Amen. Kaya ang pagsunod kay Kristo, may pagsasakripisyo. Kasi yung mga problema na hinaharap natin, epekto ito ng pagtugon natin kay Jesus. Amen. Nice. So yun mga brothers, so Brother Mark, so napag-share kami ni Brother Fernand. So it's your turn, bro. Okay, so application. Sige, i-apply natin sa buhay. Okay, so first reading ulit, no? Walang pinipili. Yeah. Walang pinipili. Ibig sabihin, pag may nakita kang tao, kahit di mo kilala, no? Kahit tagasan pa siya, kahit sino pa siya, no? Kailangan makilala niya yung Panginoon. So, yun, wala tayong i-reject. Regardless of ano bang lahi niya, ano bang relihiyon niya, ano bang kulay niya, no? Kasi minsan tayo minsan parang eto mabait to.
Ayun. siguro magkakaintindihan kami. Mm. Siguro i-invite ko siya sa Judgmental. i-invite ko siya. Baka parang talented to, kailangan namin to. Yung mga ganun. So, yung pagmamahal naman nga kasi ng Panginoon, walang pinipili. Tsaka sinasabi nga, kahit taga saan ka, basta mahal mo ang Panginoon, nagtiis ka para sa Kanya, makapasok sa pinto. Ibig sabihin tayo, tinuturuan tayo ng Panginoon na wala ring piliin. Yan. At hindi mo kailangan mamili ng mission din. Kung saan ka tawagin, punta ka doon. At yun, talagang very eye-opener sa atin, no? Na minsan kasi nga, tayo nakafocus lang tayo sa isang lugar, or sa isang bagay, isang tao, no, na alam natin, akala natin na hanggang doon lang yung kayang hanggang doon lang ang Panginoon, pero hindi naman talaga, no? Doon naman sa second reading, yung mga disiplina, disiplina. Tama si Lord, no, siya yung magdidisiplina. Pero tayo, dapat maging open din tayong lahat sa disiplina. Ibig sabihin, pag in-advisean ka ng kapatid mo, kasi minakitang parang lumalayo na yung kapatid ko, dapat maging open. At tanggapin mo din yun. Tanggapin mo din. Kasi baka mamaya oo ka lang ng oo. Tapos makikita mo naman, paulit-ulit ka rin naman ng parang di nagbabago yung kapatid ko. No? Kasi sayang yung at ang mahirap doon, mahirap magsabi sa kapatid. Oo. Mahirap mag-advise sa kapatid na alam mong may maling ginagawa kasi ikaw mismo hindi ka rin perfect. Yan. Kaya yung inipon niyang lakas ng loob para sabihin sa iyo yung mga dapat kailangan mong baguhin, kailangan mong i-improve. Talagang nag-effort siya doon. Nag-effort siya doon. At nagpakatotoo siya. No? At dapat bago natin yung gawin, kailangan laging may guidance ng Panginoon. Especially sa pagtanggap. Kasi minsan tayo, akala natin, wala naman akong ginagawang masama. Tama naman. Tingin mo naman, tama itong ginagawa ko. Bakit minamasama nila? Bakit parang ang masama ang ginagawa ko? Pero yun nga, meron tayong mga blind spots kasi. Na yung mga kapatid natin, especially mga asawa natin. Ay, amen. Especially mga asawa natin, talagang may mga ginagawa tayong akala natin tama. Pero sa kanila, alam nilang mali. No? May iba silang pananaw. Oo, kaya minsan talagang nagkokontrahan eh. Pero iisipin mo, wala namang gustong mangyari yung asawa mong hindi maganda sa'yo. Yes. Kaya niya sinasabi yun. Tama. Kaya we have to be open sa mga advices, mga sobrang pinag-effortan na advice. No? At matuwa tayo kasi nag-a-advise sa atin yung kapatid natin. Kasi ibig sabihin nun, mahal tayo. Mahal natin siya. At yun, laging piliin yung landas na mahirap. Yan. No? Kasi tayo, masarap-sarap ng buhay ko dito eh. Petix. Bakit ako pupunta doon? Bakit ako kailangan mag-serve? Bakit ko kailangan magsimba? Sarap matulog maghapon. No? Talaga. Bakit ko kailangan mag-Bible study? Bakit ko kailangan basahin yung Bible? Sarap manood ng Netflix. Oo. Piliin natin yung mahirap. Piliin natin yung mahirap at kagustuhan ng Panginoon. Yan. No? Anong matututunan mo sa kanin Netflix mo? Oo nga. Lalo ka lang madidepress doon. No? K-drama. Mga K-drama, lalo ka lang, siguro may makamundo ka. magiging nakaka-entertain, no? Pero yung effect sa atin, baka mamaya, sobrang naubos na yung oras natin doon. Usually. No? Yung pagbabasa ng Bible, alino ka mapapalapit sa Panginoon? Pag nag-serve ka, alino ka mapapalapit sa mga kapatid mo at kay Lord. At yung pagsisimba, napaka-importante. Amen. Sabihin mo nang nakakatamad. Minsan boring simbahan. Sabihin mo nang wala kang maintindihan sa binabasa sa homily ni Father. Pero yung presence mo, yung naandun ka mismo sa simbahan, naandun kasi yung Panginoon. Yan. Naandun kasi si Lord. At yun pa lang, sobrang blessing na. Kaya kung hindi mo naiintindihan yung sinasabi ng pare, focus. Oo. Focus. Maraming distraction pero focus. At saka pag nag-focus ka, malilinawan ka. Especially pag ito ginagawa natin. No? Usapang tinapay para sa misa to. Oo. Para sa misa. Para mas Tama.
naiintindihan mo, para mas maintindihan mo kagad kung ano ba yung reading next week. Yun yung goal. Yun yung goal natin. No? So, piliin yung daang mahirap. Piliin yung daan ng Panginoon. Amen. Ay, konting disclaimer lang po Hindi po namin sinasabi na mali yung Netflix. Ibig sabihin lang po nun, regardless kung ano mang form ng media yan, ang ibig lang sabihin, unahin mo si Lord. Kasi pag inuna mo yung paglilibang, nasasayang yung oras mo. Pag nagawa mo na yung para kay Lord, Pwede. gusto mo mag-Netflix ka hanggang bukas. Tsaka yun. Tsaka halimbawa lang naman yung aming pinapaliwanag. Kasi marami tayong mga instances na nakakalimutan natin kay Lord, magnilay. Mas inuna pa nga natin yung mga ibang bagay na hindi makabuluhan kaysa sa makabuluhang buhay sa langit natin. Amen to that. Maraming salamat mga katinapay. Amen. Thank you. Thank you. Maraming salamat sa inyo mga kapatid dahil muli nakasama namin kayo sa another episode ng Usapang Tinapay. At mga kapatid, kung nagustuhan niyo po yung aming pinag-usapan, yung pong naging message sa atin ng Panginoon Miyembro, please like, share, and subscribe po. At sa ganon, patulungan nyo kami ng aking mga kapatid na ikalat ang mabuting balita ng ating Panginoon. Mga kapatid, yung maliit na effort, malaking bagay po sa amin. Meron din po dyan sa baba yung comment section. So, ilib nyo dyan yung mga messages nyo kung ano man yung mga natutunan, yung mga mensahe ng ating Panginoon. So, meron din po tayo official page ng Usapang Tinapay Podcast sa Facebook. So, pa-like, share, subscribe din. Ilib din kayo ng comment. Okay, so, grabe, yung Panginoon, lagi talagang may bagong tinuturo sa atin. Talagang walang pinipili, magsikap, at laging isipin natin yung pinto ang makipot na yun. Paano tayo makakalasot doon. At sigurado tuturuan tayo ng Panginoon para makapiling natin. Amen. So next week, ganyan ulit. Marami ulit tayong matututunan. Bago na naman. Siyempre si Lord, kahit anong generation pa to, bagay. Laging may bago. So kita-kita tayo at siyempre, lagi nating tatandaan na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salita ng Diyos. Salamat!